Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi mga kababayan. Buong Pilipinas at buong mundo. May ibabahagi po ako sa inyo tungkol sa nangyari sa debate ng dalawang panig mga kaibigan. Ito po ay sa pamamagitan ng Church of God Born Again Christians at ang Church of God in Jesus Christ na tinitindigan naman ni Dajun, ako po yun, at saka si Jared naman ang tumitindig na defensor ng kabilang panig mga kaibigan. Ang video na ito ay papamagatan kong kabastusan ng isang mangangaral. Kaibigan, makikita po natin kung paano po nangyari ito at gagawan ko naman ng reaksyon doon sa mga mapapanood natin mga kaibigan. Hindi ko po pangungunahan ang video mga kaibigan. Pagkatapos ng segment, saka lang po ako maglalagay ng aking reaksyon mga kaibigan. Ang video na ito po ay magagamit po natin sa ating pag-aaral at pagtuturo pagdating sa religion. Mga kaibigan, simulan po natin panoorin ang video mga kaibigan. Sa ngayon mga kaibigan ay mayroon pong gustong talakayan. Ewan ko lang kung natuwag na to si kaibigan Dajon, no? Mga kaibigan, simula pa lang po ang video, may narinig na po tayong side comment ni Brad Esel na tatayong moderator kaibigan, na paghahalata na biased siya na moderator kaibigan, sapagkat nagbanggit siya na naduwag na daw ako. Pansinin po natin mga kaibigan, sa kalagitnaan po ng video na ito malalaman natin kung ito ay tama nga ba ang kanyang pagmo-moderate or mali. Yan po ang tindig ko dyan mga kaibigan. Pansinin lang po natin kung tama si Esel sa kanyang ginagawa sa channel niya mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Kasi siya yung hamon ng hamon. Kung andyan siya, sana kaibigan Dajon, kung andyan ka ay pwede magpakita ka para mag-debate, no? Ayan, i-chat ko lang mga kaibigan yung mga kasama natin dito sa studio ngayon, ano? Mga kaibigan, kasi may mga nakaantabay sa ngayon, si kapatid na Jared. Si kapatid na Jared ay gusto niyang makipagtalakayan kay kapatid na Dajon. Kapatid na Jared, kung nakaantabay ka, para makapasok ka po dito sa live ay pindutin mo lang yung link. At habang hinihintay po natin si Dajon, kung andyan po si kapatid na Dajon, sana po ay magpakita ka para matuldukan yung hamon mo sa mga taga-MCGI ngayon at may humarap sa iyo, kaibigan Dajon. Ichinachat ko si kapatid na Dajon pero wala siyang simula kanina. Ang tapang niya kanina pero ngayon ay naduwag na yata, no? Yan na naman po mga kaibigan, binanggit na naman po niya na naduwag na yata, gumanon po siya. Yan po ang aking gustong ipapuna sa inyo mga kaibigan, na sa ganon ay ma-check natin sa kalagitnaan hanggang sa katapusan ng segment ng video na ito kung tama ba ang kanyang ginagawa mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Mga kaibigan, ang usapan po dito ng dalawa mga kapatid, kung sakali magpakita si kaibigan Dajon, ang usapan ko dito mga kaibigan ay tungkol po sa ipinaparatang o sinasabi ni kaibigan Dajon. Mga kaibigan, sinabi po ni Brad Esel na ipinaparatang ko daw
na walang maliligtas. Mga kaibigan, hindi po ito paratang. Sinasabi ko po na ito ay katotohanan. Titindigan nila yung side nila at titindigan ko naman yung side ko tungkol sa bagay na yan. Subalit mga kaibigan, hindi po ito paratang. Tuloy po natin ang video. Na walang maliligtas sa mga sekta na ang kanilang ginagamit ay lubog sa bautismo. Patutunayan niya ngayon si kaibigan Dajon na yung lubog, yung bautismong lubog ay hindi nakakapagligtas kasi yun po yung stand niya nung nag-debate po sila kay kapatid na Romel ay yun ang hamon niya, na lahat daw ng mga MCGI ay hindi po maliligtas. So kapatid na Jared, kung nakantabay ka ngayon ay pindutin mo lang yung link dyan po sa live chat para makapasok ka po dito sa studio habang si kaibigan Dajon ay inihintay natin kung siya po ay sisipot ngayon kasi sabi niya free siya at pinangako niya na siya po ay haharap, mga kaibigan. Pero habang hinihintay po natin yung mga kapatid natin na magtunggali sa araw na ito, gusto ko pong batiin si kapatid na Romel at si kapatid na Milo. Sila po yung laging nakantabay dito po sa ating YouTube live, at saka si kapatid na Larry, binabati ko po kayong lahat, at saka si Edmund Decena na kung saan ay napakatapang niya, sagot sa comment section po natin, pero pinapapasok natin dito po sa live ay ayaw niya naman. So asan na yung mga gustong magtalakayan yun? Ang usapan po dito mga kaibigan, patutunayan ni kapatid na Dajo na ang tubig na bautismo ay hindi nakakapagligtas o yung lubog na bautismo. Ibig sabihin, ang nakakapagligtas na bautismo ayon sa kanya ay yung buhos. Hindi ka maliligtas bagkus maiimpyerno ka pa kung ang bautismo mo ay lubog. Kaya lahat na nagbabautismo ng lubog, ayon sa kanya, lahat yan ay patungo sa impyerno. Yan po yung sinasabi ni kaibigan Dajon. Katotohanan po mga kaibigan na sinasabi ko po sapagkat nakasulat po sa Biblia na kapag ang tao ay binautismuhan ng bautismong lubog sa tubig ay tungo yan sa kamatayan at yan ay tutungo sa ikalawang kamatayan mga kaibigan. Buong daigdig po yan mga kaibigan. Hindi lang po ang MCGI, hindi lang po ang grupo ni SLTV na iyan ang apektado mga kaibigan. Lahat po yan ng relihiyon na nagbabautismo ng lubog sa tubig ay tungo sa ikalawang kamatayan mga kaibigan. Kahit sinong religion mga kaibigan, titindigan ko. Ikaw Brad SL, kahit maghanap ka pa, kahit sabay-sabay pa kayong lahat, hindi po ako naduduwag kaibigan. Inuulit ko, buong daigdig, lahat ng religion ng buong daigdig na nagbabautismo ng bautismong lubog sa tubig ay mali sapagkat nakasulat sa Biblia na iyan ay tungo sa kamatayan mga kaibigan. Sa madalit sabi kaibigan ay
Ang bautismo, lubog sa tubig, ay pumapatay ng Espiritu Santo na pinatira ng Diyos Ama sa mga puso ng tao, kaibigan. Ngayon, hinahamon ko nga po buong daigdig. Hindi po ako namimili, kahit sino sumalang dyan. Ititindig ko na ang sinasabi ko, hindi ko ipinaparatang ito, kaibigan. Daanin po natin sa mabuting talakayan nang sa ganon makarating tayo sa pagkaunawa, mga kaibigan. Yan po ang aking tindig, mga kaibigan, na tandaan ninyo, ang sinasabi ko ay hindi ko aatrasan ang tindig ko na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Ngayon, gusto natin tundukan yun sa pamamagitan ng pagpapatunay niya. Mga kaibigan at mga kababayan, narinig po natin na gusto daw niyang tuldukan. Mga kaibigan, hindi po niya matutuldukan sapagkat ang sinasabi ko po ay pang buong daigdig, mga kaibigan. Hindi po pwedeng tuldukan niyang mag-isa o yung mga kasama niya dyan o hanggang sa MCGI matutuldukan ang aking ipinaglalaban, mga kaibigan. Hindi po nila kaya sapagkat napakaraming religion na nagbabautismo ng lubog sa tubig, mga kaibigan. Kaya kung sila-sila lang, hindi nila matutuldukan yan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Itindigan niya dito sa live ngayon. Hinihintay natin na sana po ay makarating o sisipo, kasi nangako naman siya na siya ay sisipo, ayan, magandang hapon sa iyo, kapatid na Jared. Andito na po si kapatid na Jared, mga kaibigan, ang ating kasama, at siya po yung makikipag-tunggali kay kapatid na Dajon. Mga kaibigan, ang susunod na parte ng video ay ang pagpasok ko na po sa talakayan namin ni Jared, mga kaibigan. Pansinin po natin, ang pag-uugali ng bata na ito ay hindi ko po nagugustuhan, maliban na lang po kung sa mga kasapi niya, kabigan niya, siyempre magugustuhan pa rin po nila ang pag-uugali ng bata na ito, mga kaibigan. Panoorin po natin ang video. Diyan na si kapatid na Dajon. Kapatid na Dajon, habang hindi pa kita pinapasok ay ang usapan po dito para makipagharapan ka kay kaibigan Jared. Dito na po siya, si kapatid na Jared, si kapatid na Jared ay patutunayan niya na yung aligasyon mo na walang maliligtas sa pamamagitan ng tubig na pagbautismo na lubog ay tutol siya, kapatid na Dajon. So sabihin nyo lang kung mag-umpisa na kayo at magbigay po tayo ng time. Ganito, kapatid na Ethel, maputol muna kita, kapatid na Ethel. Ano pang religion ito ni kapatid na Dajon? Kapatid na Dajon, maaari mo bang sabihin kung ano yung religion mo kay kaibigan Jared? Nakamute yata. Okay, good afternoon, mga kaibigan. Narinig niyo po ako? Oo. Mali ako, kapatid. Ang religion ko, kaibigan, nandyan nakalagay sa screen. Nababasa? Ano ba yung particular na ninyo, kapatid? Ano bang particular na doktrina ninyo? Nalili sa aral ng MCGI? Sandali lang, kaibigan. Yung nakalagay sa screens, nakikita mo? Nakikita ko, kapatid, di naman sumalabo pa ako. Back lang naman yung mababasa. Ayun, yung meaning niya ay Church of God, Born Again Christians. Yan po ang religion ko, kaibigan. Sige, walang problema dyan, kapatid. Ngayon, ang tinatanong ko sa inyo, hindi yung pangalan. Ang tinatanong ko sa inyo,
kung ano yung pangunahing doktrina ng born again ninyo na taliwas sa itinuturo ng kapatid na Eric. Bakit mo ginamit yung word na taliwas, kaibigan? Pag sinabing taliwas, kakontra. Di ko naman sasabihin kakontra kung hindi taliwas, kapatid eh. O sige, ano mo yun, magbigay kayo ng isa at papag-uusapan natin ngayon. Hindi ko matanggap yung taliwas, kaibigan, kasi nauna si Eli Soriano tapos taliwas ako. Parang baligtad yan. Baligtarin mo, tatanggapin ko. Diba? Hindi ko papaligtarin, kapatid. Nakasulat na rin sa Biblia eh. Hindi ko aariing matamis yung mapait. At hindi ko aariing mapait yung matamis. Ikaw na lang yung tatang. Ikaw na lang siguro yung umaring matamis sa mapait. Ito tatanungin kita. Ano naman yung doktrina namin na taliwas ang doktrina ninyo? Pwede ba yun? Wala pa, hindi. Kaya nga ako nagtatanong sa'yo, kapatid, kasi hindi ko alam eh. Magbigay ka muna at pag-uusapan natin ngayon. Kaya nga. Ikaw naman pala, kapatid, parang hindi ka Kristiyano eh. Kasi kung talagang tunay kang Kristiyano, handa ka dapat sa pagsagot. 3:15 ng unang Pedro. Ikaw pa lang, taliwas ka na, kapatid. Hindi magandang kausapin ito, Hazel. Hindi maganda. Napansin ko na po kaagad mga kababayan at mga kaibigan, kaya nagreklamo na po kaagad ako. Sinabi ko po doon, hindi magandang kausap ito, Esel. Gumanon po ako mga kaibigan. Bakit kaibigan? Tingnan po ninyo yung banat niya kaagad. Umpisa pa lang po yan. Umpisang simpleng tanungan pa lang po. Napansin ko po na may kabastusan siyang magsasalita mga kaibigan. Subalit, ituloy pa rin po natin yan. Hindi ko pa rin po babawasan ang video. Isisingit ko lang po yung mga reactions ko mga kaibigan upang mapanood natin at maunawaan natin ang katotohanan ng nangyari sa talakayan na iyan mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Okay, bakit lang. Baka malaman po kayo. Hindi, request ko kaibigan. Etong kausap ko ay nag-aakusa na, nagbabanggit na. Hindi pa nga ako sa iyo, kapatid. Kapatid na Esel, pwede ka po pumagit na sa... Ayan na naman po mga kaibigan. Nagsasalita ako, sumingit na naman. At ito naman ang aming moderator ay wala siyang gagawin. Pinababayaan lang niya. So anong ibig sabihin nito mga kaibigan? 'Di ba? Ang moderator biased. Tanda mo ito, kaibigan Esel. Yang ginagawa mo na ganyan ay hindi ka nakakatuwang mag-handle ng talakayan o mag-moderator sa talakayan. Ngayon, ayusin mo yan. Ang payo ko sa iyo, SL TV. Channel mo pa naman ito kung saan ka nagmo-moderator, kaibigan. Tuloy po natin ang video. Aming kapatid na SL, ganito na lang. Para sa inyo ba, kapatid, yung bautismo ba, ikaliligtas ba yun o hindi? Kategorikal na tanong. Natural, yes. Yung tamang bautismo. Ayun. Yung tamang bautismo. Sige, ito, sunod na tanong, kapatid na Esel, pagpaumanhin nyo. Pati ikaw, kapatid na Dajon. Yung tamang bautismo na sinasabi nyo, bautismo ba sa tubig yun o yun yung magtataas ka na ng may bautisado ka na? Bautismo sa tubig, kaibigan. Ayun. Ngayong bautismo sa tubig, paano na bautismohan si Kristo sa tubig? Wisikan ba o inilubog? Kaibigan. Sumagot po kayo, kapatid. Hindi ko naman sinabi kaibigan eh. Sige, kapatid. Ako ang gumagamit ng word na kaibigan. Kung ikaw ay hindi gagamit ng word na kaibigan, no problem. Basta ako gagamit ako ng word na kaibigan. Tama po ba? Tama, kapatid. Sige. So ikaw, gagamit ka ng kapatid. Hindi ko anong gagamitin yung word na kapatid. Basta ang gagamitin kong word ay kaibigan. Pwede po ba? Pwede, kapatid. Ayan. Yan ang pagkasundan natin. Kasi nga, sa akin, hindi ko masyadong ginagamit yung kapatid kapag hindi ko pa kapananampalataya. Yan ang stand ko. Now, sige, tanong ka. Sige, magtatanong mo ako sa inyo.
Ano ang gusto nyo? Magpaliwanagan ng may oras o magtanungan na lang kayo? Para mas maganda. Ganito kapatid na Esel. Ganito kapatid na Esel, ano? Kasi para mabuo yung temang pag-uusapan natin, ito ang magtatanong pa nga ako sa kanya. Pwede niyo po bang isahin kapatid na Dadyot yung mga doktrina ninyo? Ano? Nakontra dun sa aral ng PGI. Ang doktrina namin, mga kaibigan, ay nakasulat lang sa isang notebook. Yung mga pinaniniwalaan namin, maliit lang ang doktrina namin nakasulat, 10 items, 10 aral lang, 10, parang kumbaga, 10, tawag nito, 10 utos. Fundamental belief lang sa amin, 10 lang yan. Ngayon, yung aming doktrina naman, kaibigan, ay yun ang pinananampalatayanan namin, mga kaibigan. Ngayon, yung sa doktrina namin ay hindi papanahon para sabihin ko sa iyo kahit isa, kaibigan. Paliwanag. Hindi pa panahon para sabihin ko sa iyo kahit isa. Ganito kapatid. Eto, may tatanong lang ako sa iyo sa ano. Ano ba yung mabuti? Yung sumagot sa tanong o yung hindi sumagot sa tanong? Isa lang ang mabuti, kaibigan. Malayo ka na sa mabuti na sinasabi mo. Hindi tinatanong kita kapatid, hindi ko sinabing isang mabuti. Categorical ang tanong ko sa iyo, Tatang, sagutin nyo categorically. Ang tanong ko sa iyo, mabuti ba yung pagsagot sa tanong? Ano ba? Sumunod mo na sa tanong, Tatang. Ito, ganito na lang, ang aral nyo ba? Meron ba kayong aral na gaya ng mga born again Christian, once saved, always saved? Ay, wala kami yan. Once saved, always boses, wala po. Ayun. Meron din ba kayong doktrina gaya ng mga ibang denomination ng born again na hindi na kailangan ng gawa para maligtas? Hindi po. Hindi po kami ganun. Kailangan ng gawa upang maligtas. Ngayon, wala tayong pagtatalo dyan. Ngayon, kailangan ba ng religion para maligtas sa inyo o hindi? Kailangan. Ayun, maganda. Ngayon, ito huling tanong. Si Kristo, siya rin ba yung ama sa inyo? Hindi. Sige, pwede pong pakipaliwanag para mapag-usapan natin. Sandali lang, kaibigan. Yung topic, ang huwag mong iwanan. Hindi yung Kristo ang manatili. Hindi ko yung iwanan yung topic. Gusto ko nga dala-dalawa topic, tatay para marami tayong usapan dito Kahit na tuloy-tuloy, kaibigan. Hindi kita aatrasan kahit tuloy-tuloy pa yung topic. Sige. Ano ka pala pag-uusapan? Puro okay lang. Tinatanong nga kita kapatid kung para sa inyo ba, si Kristo, puri ng ama. Hindi nga yung puro kasi tanong. Kailangan ang nakatanong, pag nasagot ka, magpatanong ka rin. O sige, magtanong tayo kapatid. Magtanong tayo kapatid. Ikaw, huwag kang makalabang ka lang, hindi pwede. Ayan, sige. Ibigyan din ng example. Kung halimbawa, boxing ring, nandyan ang referee. Ayaw ko ng example, tay. Gusto ko totoo ayon sa Biblia. Tingnan mo na. Ito, debate sa ayaw ko ng example, gusto ko ayon sa Biblia. Mga kaibigan, nagsimula na po dito ang sinasabi kong kabastusang pag-uugali ng batang ito, mga kaibigan. Gagamit lang po sana ako ng example na boxing ring na nandun ang dalawang boxers at nandun naman ang isang referee na taga-pamagitan. Yan po ang purpose kung bakit gagamit ako ng isang boxing ring nang sa ganon magamit po yung tatlong persona sa isang pakikipagtunggali, mga kaibigan. Ang ginawa po nitong batang ito, mga kaibigan, ay sumingit po siya kagad at tinanggihan niya. Ayaw daw niya, hindi daw biblikal. Sa mga parte ng video na yan, ipipilit po niya na biblikal lang daw, wala daw boxing ring. Mga kaibigan, sinasabi ko, ang aksyon ng batang ito ay isang napakatinding kabastusan, mga kaibigan. Ganun pa man, ay pinagbigyan ko lang muna siya. Hindi ko pa rin ho siya pinilit dun sa gusto ko na ibigay na example sa kanya, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Ano sa isang unang Korinto? Mano ang nagbibilis sa mga bagay na natin sulat.
Ayoko na example tatay. Gusto ko ay sa Biblia. Sa napakaraan. Applicable yan sa napakaraan na pangyayari. Sige, ibig sabihin pala, kulang yung Biblia para bigyan mo ng example. Ito, kaibigan, kahit matalino. Ibig sabihin pala, tanong ko kayo, kulang pala ang Biblia para bigyan mo ng example, tatay. Isip ka na yan, tata. Kapatid mo. Ano mo lulutan yan, tata? Ayaw ako. Trabahan mo, kaibigan. Asa lang sinabi mo? Ano mo lulutan yan, tata? Hindi mo na sana tututanong ko. Huwag kang magyaya. Hindi mo pala ako sagot. Ayaw yung sagutin yung tanong ko. Napakaliwanag mo ng tanong ko. Ano yung tanong mo? Ito tanong ko, tata. Sagutin mo. Kasi sinabi mo, parang boxing ring, ano? Ngayon, saan mababasa sa Biblia na itinuro ni Kristo yung boxing ring dahil ang lumabas sa bunganga ninyo? Ay, pabubuhan mo, kaibigan. Ikaw nagsabi niyan, kapatid. Ikaw nagsabi niyan. Ikaw nagsabi niyan. Tingnan mo naman, umaalipos ka na, kapatid. Sabihin mo naman kung hindi mo kayang sagutin, ano ba na sa Kristo? Yung giveaway ka. Hindi ako mayabang, kapatid. Hindi ako mayabang. Nagtatanong ako sa'yo. Kasi nung kapatid Nesel, pwede ko bang pumagit na kapatid Nesel? Sandali, ganito na lang. Ano ba yung talagang gusto niyong pag-usapan? Para Ito, kapatid Nesel, dito kapatid Nesel, ayoko kasi mga pangloko ito si Tata, matanda na rin naman siya, ginagalang ko siya. Pero yung aral niya, hindi ko gagalangin yun. Pansinin po ninyo mga kaibigan, ang sinabi niya ganito, ayaw ko sanang makapangloko si Tatang. Mga kaibigan, sino may sabing ako manluloko, kaibigan? Sa tanda kong ito at manloloko pa lang ako, ay wala nang panahon, mga kaibigan. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, kung panloloko lang din naman ang gagawin ko, mabuti pa manahimik na lang, di po ba? Ang bata na yan, ang manloloko, sapagkat batang-bata pa siya, nagsasalita na siya ng mabibigat na akusasyon na mahabang panahon pa ang gagamitin niya para makapangloko ng kapwa-tao, mga kaibigan. Ako po ay kakaunti na lang ang panahon ko sa lupa na kung halimbawa manloloko pa ako sa mga tao, mga kapwa-tao, manloloko ako sa edad kong ito, kakaunti na lang po yung panahon. Bakit pa ako manloloko naman? Mga kaibigan, kung mapamalian ninyo ang sasabihin ko, mas mabuti pang ititigil ko na lang magdadaldal ng ganito, mga kaibigan. Kung mali rin lang naman ang aking sinasabi rito, mas gugustuhin ko ng manahimik na lang, magpahinga at hintayin ang aking dulo ng aking buhay. Mas masaya pa sa ganon, mga kaibigan. Ito po ang sinasabi ko. Yung sinabi ng batang iyan na ayaw daw niya na makapangloko ako, sinasabi ko naman ngayon, mga kaibigan, wala na akong panahon para manloko pa, mga kaibigan. Katotohanan ang sasabihin ko, mga kaibigan. Ngayon, kung meron makakapagpamali at na sumpungan kong tama ang sasabihin ng aking katunggali, bakit? Mahirap ba akong sundin yung tama? Madali akong sumunod sa tama, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Ikaw, Esel, maniniwala ka sa bata na yan, bahala ka. Ang panloloko, sinabi niya na ako ay ayaw niyang manloko, malalaman natin 5 tagpo lang namin. Sa 5 tagpo lang namin, Esel, sa channel mo, sa 5 beses namin pagdedebate niyan, makikita natin kung sino ang manluloko talaga sa aming dalawa, mga kaibigan. Esel, tandaan mo yan, Esel. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Lumabas sa bibig niya kanina yung boxing ring tsaka example. Ngayon, saan mababasa na inaral ni Kristo yung salitang boxing ring? Pansinin ninyo, mga kaibigan, etong si Esel ay hindi niya kinokontra si Jared na gumagamit ng mga ganyang mga salita, nananahimik lang. Dito natin napapatunayan na si Esel ay hindi magandang moderator, mga kaibigan. Kasi ang sinalita nito si Jared ngayon ay saan mababasa daw na iniaral
ni Kristo ang boxing ring. Nakita po natin, irrelevant na po yan. Wala na pong kaugnayan dyan sa mga topic na yan, mga kaibigan. Etong si moderator, hindi niya yata alam ang gagawin niya tungkol sa mga bagay na ganyan. Ganon ba man, mga kaibigan? Pinalampas ko lang lahat dahil may moderator nga po. Kahit mali na po sa tingin ko ang ginagawa ng moderator, pinalalampas ko kasi nandyan naman po siya bilang pinaka-witness po namin. Yan po ang aking tindig, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Tandaan po natin, mga kaibigan, hanggang sa puntong ito ay malumanay ang aking pagdedepensa sa aking tinitindigang bagay, mga kaibigan. Tuloy po natin. Dahil itinuturo mo ngayon yun, biblical discussion ito, nagsasalita ka nang wala sa Biblia. Meron ba wala? Ayan ako, kapatid na Larry, ayan. Magandang ang tanghali sa dalawang nagbabakbakan dyan. Magandang tanghali na sa'yo, Kaiser. Bakit hindi na lang sila gumawa ng topic na yun na lang ang pag-uusapan? Kasi ganito lang ang topic, kapatid na Larry. Patutunayan ko na yung Church of God, born again Christian, ay sa demonyo ayon sa Biblia. O yan, payag ka ba dyan na dyan? Yan, kapatid na tayo. Dito sa puntong ito, mga kaibigan, ay kapansin-pansin, tatlo na po sila na magkakakampi na. Ang sinabi ni Jared, mga kaibigan, na ang Church of God, born again Christians na aking kinaaaniban, mga kaibigan, ay sa demonyo daw. Hindi po ba ninyo napapansin na iyan ay isang kabastusan na sentence? Isang pambabastos na sentence yan, kaibigan. Nag-create siya ng mga salita niya na hindi naman namin pinagkakasunduan, na ganito ang mga sinasabi niya, na patutunayan daw niya na ang aking religion ay sa demonyo na. O mga kaibigan, tandaan po natin, isang matinding kabastusan ng batang iyan ang sinasalita niya, mga kaibigan. Pambabastos po yan, mga kaibigan. Hindi ko siya hinahamon ng patunayan ng mga iglesia, pangalan ng iglesia. Wala sa topic namin yon, mga kaibigan. Tandaan mo ninyo, wala sa topic namin yung magbanggit ng mga pangalan-pangalan. Nakita nyo, ano ang natutunan nitong batang ito, mga kaibigan? Diba, puro kabastusan? Kaibigan, isa pa lamang po pala yan na kabastusan. Hindi natin alam kung baka puro kabastusan ang mga karugtong nito, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Ay, ito ba dyan? Huli po. Ito, kapatid, patutunayan ko sa ato na ito na yung born again Christian Church of God niyo na itinatag lang ng tao sa demonyo ayon sa Biblia. Kasano kayo, tatang? Ayan po, mga kababayan at mga kaibigan, inulit pa rin po niya ang kanyang binabanggit. Tapos hinahamon niya ako. Mga kaibigan, pansinin po ninyo kung anong naging kasagutan ko o reaksyon ko po sa live na aking pagsagot doon sa kanyang hamon, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. O ano? Patutunayan ko naman na ang MCGI kung saan ka... Hindi ako MCGI, tatang! Hindi ako MCGI, tatang! Kakali ko sa iglesia ng Diyos, hindi MCGI! Nako! Ay, Jun, okay. Sandali lang po. Sandali lang po. Pwede? Sige, sige. Sa puntong ito ng video, mga kaibigan, ay dito ko lamang nalaman na siya pala ay hindi na MCGI, mga kaibigan. Subalit, siya ay isa ng ex-MCGI sa ngayon. Ito naman po si moderator natin ay hindi niya ipinakilala, kundi doon sa kanyang introduction ay MCGI ang binabanggit niya na aking makakatunggali, kaibigan.
So, ang in-expect ko dyan ay MCGI member yung aking makakatunggali, sapagkat ang umpisa ng video na ito ay ang pinamamalian ko ay ang bautismo ng MCGI na lubog sa tubig, mga kaibigan. Ngayon, sa puntong ito ay lumabas ang katotohanan na yung tao na yan ay hindi pala MCGI member, kaibigan. Kaya ngayon, nagtaka ko bakit nag-react siya nung sabihin ko na patutunayan ko rin naman na ang MCGI na iyan ay sa demonyo. Gumanon ako. Yun po ang aking ipinanglaban doon sa paulit-ulit niyang sinasabi na ang aking religion na Church of God, Born Again Christians, ay sa demonyo daw. Kako, sa isip-isip ko, isa itong pambabastos na sa aking pangalan ng aking kinakaaniban, mga kaibigan. Kabastusan na. Ngayon, hindi ko na po siya mapalampas. Kaya ang sinabi ko na, binanggit ko na rin yung MCGI dahil ang pagkaalam ko ay isa siyang MCGI member, mga kaibigan. Na ang sinabi ko naman ay patutunayan ko rin na ang MCGI na yan ay sa demonyo. Yun po ang aking tindig, mga kaibigan, sapagkat ang sinasabi niya na sa demonyo ay malamang sa dalawang religion namin, magkaiba kami. Natural po yan, mga kaibigan, na mayroong mali at mayroong tama dyan, sapagkat itong aking religion ay nagdadala ng isang katotohanan, mga kaibigan. Ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ay katotohanang dala-dala ng aking kinaaanibang Church of God Born Again Christians, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Ngayon, ito hindi maganda na hindi ko pa pala alam. Akala ko MCGI na yan. Iniharap sa akin yan. Hindi naman ipinakilala. Ngayon, hindi pala siya. Sige kapatid, i-claim ko na. Kasi ex-MCGI rin ako eh. Sige, ito, dadalhin ko yung aral ng MCGI para sa ikatutuwa ninyo dahil ex-MCGI ako. Ngayon, patunayan nyo na ang MCGI sa demonyo. Patutunayan ko na yung Church of God Born Again Christian Church nyo na kinaaniban sa kasalukuyan ay sa demonyo, ayon sa Biblia. Sige kapatid na yan, pwede po ba kayong pumagit na? Yan po, mga kaibigan na mga taga-MCGI. Dalawa na po ang nababanggit niyan na sa demonyo. Ano nangyari ngayon sa kanya? Ikaw, Brad Esel, tandaan mo ito. Nakalusot siya na hindi sa demonyo ang sa kanya. Hinahamon ko siya. Titindigan ko na ang aking iglesyang kinaaaniban na Church of God Born Again Christians ay hindi sa demonyo. Subalit kung yan ang gusto niya, double yan, kaibigan. Habang pinapatunayan niya na sa demonyo ang aking kinaaniban, patutunayan ko rin na sa kanyang kinaaniban na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay sa demonyo rin. Ano nangyari ganon? Ano nangyari kung ganon, SLTV? Tabla, di ba? Tandaan mo to, kaibigang Esel. Yung mga ganong mga hamon, mayroong tatapat sa kanya, sapagkat nalalaman ko na ang kanyang mga gawa ay hindi lahat ayon sa Diyos. Hindi ko po ine-entertain yung idea na patutunayan na ang isang religion ay sa demonyo, mga kaibigan, sapagkat yan ay maliwanag na pambabastos sa katunggali o sa ibang religion, mga kaibigan. Pwede pa sigurong sabihin natin na antikristo. Ngayon, kung isi-shortcutin mo na sa demonyo, wala po noon, mga kaibigan. Maaring kalaban ni Kristo pero hindi sa demonyo, sapagkat tandaan po ninyo, mga kababayan at mga kaibigan, ang pinagsasaligan lahat ng religion ay ang ating Panginoong Hesukristo. Walang religion na nakasalig sa demonyo.
Wala po masama man o anumang uri ang gawain ng isang relihiyon, maging antikristo man yan, ay hindi pa rin yan nakasalig sa demonyo, kaibigan. Tandaan po ninyo, isang katotohanan ito na aking sinasabi ngayon. Wala pong religion na sa demonyo. Lahat po yan, masama man o mabuti, nakasalig po lahat yan sa Panginoong Hesukristo, mga kaibigan. Ngayon, tutulan po ninyo yung aking sinasabi ngayon. Kung meron man tututol sa inyo, titindig ako sa isang debate, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Matuloy nito. Okay, yun po yung gusto niyong topic. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga nakatabay, mga kaibigan, mga kabayan, baka ma-misinterpret po nila. Hindi po, wala pong kinalaman ng MCGI sekta dito, mga kaibigan. So dapat huwag naman sana natin idamay kasi po ako po ang ano dito, no? Pero si kapatid na Jared ay ex-MCGI. Ibig sabihin, umalis na siya sa MCGI. Pero yung aral na napag-aralan niya o natutunan niya sa ating kapatid Nelly ay dala-dala niya. Ibig sabihin, umalis lang siya sa grupo pero dala-dala niya yung aral na ipinapangaral ng ating kapatid Nelly. Pero walang kinalaman ng MCGI dito, no? So, ang topic po ninyo ay patutunayan ni kapatid na Jared na ang MCGI, na ang Church of God Born Again Christian ay sa demonyo. Ngayon, tutol naman si kapatid na Dajon. Ganito, sino yung gustong mauna sa inyo? Para umpisahan na natin, bigyan natin ng 15 minutes bawat sa inyo. Mga kababayan at mga kaibigan, isang nakakapagtaka na itong si moderator ay pumapayag sa topic na patutunayan daw ni Jared ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sa demonyo ang aking kinaaniban. Unfair, mga kaibigan. Bakit yung aking pangalan ang patutunayan na sa demonyo? Di yung kanyang pangalan sana ang gagamitin niyang sa Diyos. Yun ang papatunayan niya. Nakita mo ang katangahan nitong si Esel naman, mga kaibigan. Papayag siya? Eh di mas lalo na akong hindi papayag, mga kaibigan. Ang topic, napakapangit. Oh, sino nag-compose ng topic na yan? Si Jared. Sinususugan naman nito ni Esel. O anong itsura nilang dalawa? Di magkakampi, mga kaibigan? Eto, tandaan natin, mga kaibigan. Hindi po maganda ang kanilang paraan na pagkikipagtunggali sa kapwa religion, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Ako, kapatid Bensel, kasi ako naghamon ng pera kasi tututulan naman ito ni Tatang. O sige, Sandali lang. O sige, ano? Kaibigan, pwede bang pag-ipatype mo sa kanya yung pangalan niya dyan sa kung anong name ng church niya? Ayun nga ako, Church of God in Jesus Christ. Ayun ang ibig sabihin, Iglesia ng Diyos. Church of God in Jesus Christ. Ayan, yan ho. Ikaw ba yung founder? Ang founder ho namin si Cristo, 1:18 ng Colosas. Siya ang ulo ng katawan, hindi si Brother Jacket. Si Cristo ang founder ninyo. Kasi kung ano yung kaibigan, dahil hindi pwede mag-founder ang Kristo. Kapatid na Esel, mamaya niya na yung anghang niya, kapatid na Esel, iba to sa akin. Dahil hindi pa naman, simulan na natin ang oras, kung anong sasabihin niyo sa akin, sabihin niyo sa rebuttal, at kakasahan kita ngayon mismo, Tatang. Sige. At patunayan mo na si Kristo, hindi pwedeng maging founder, tutulak ka dyan, Tatang.
tututol daw po siya mga kaibigan doon sa tindig ko na ang Kristo ng Diyos ay hindi pwedeng maging founder ng relihiyon. Katotohanan po yan, sinabi ko yan mga kaibigan. Titindigan ko po yan habang buhay na ang Kristo ng Diyos ay hindi founder ng kahit anong religion mga kaibigan. Sa video na ito ay iyan ang aming naging topic mga kaibigan, na titindigan niya na ang kanyang iglesia na Church of God in Jesus Christ, sa Tagalog naman ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus mga kaibigan. Ang tindig ko na iyan ay patutunayan ko na hindi nagtayo ang Kristo ng Diyos ng iglesia. Siya naman ay patutunayan naman niya na tayo ni Kristo ang kanilang iglesia mga kaibigan. Yan po ang naging topic namin dito mga kaibigan. Ngayon, tututol daw po siya sa sinabi kong hindi daw pwedeng magtayo ng iglesia ang Kristo ng Diyos. Katotohanan po mga kaibigan, titindigan ko po yan. Ituloy po natin ang video. Ikaw ikaw pala kalasan Kristo bata. Okay, yan natin topic. Sisimulan ko dun sa temang pinasahan mo sa akin, tata. Dadaan rin tayo dun sa pagiging founder ni Kristo. Ayoko. Doon sa founder mo tayo. Sige. Ilatad mo na, tatang. Ikaw ang affirmative dahil tutol ka dun Tapos, cross-examination, kapatid na SL. Tignan natin kung makakasagot dito si tatang sa tanong natin. Sige, simulan na natin. Okay, ganito na lang. Payag ka dun sa tema, kapatid na Dajon, na patutunayan ni kapatid na Jared ayon sa Biblia na ang Church of God Born Again Christian ay sa demonyo at Marayon, kaibigan, marayon. Kaya marayon lang yun. Hindi. Ang tanong kasi kung papayag kayo. oo. Hindi nga ako papayag nun na patutunayan niya na sa demonyo. Ayan na po mga kaibigan at mga kababayan. Itinanggi po yan. Hindi po ako pumayag na papatunayan niya na ang aking religion ay sa demonyo, sapagkat hindi totoong sa demonyo ang religion mga kaibigan. Wala pong religion na sa demonyo, kahit na ang pangalan pa ay religion ni Satanas, sapagkat lahat ng mga religion mga kaibigan ay nakasalig sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang katotohanan. Yung sinasabi po niya na patutunayan niya na sa demonyo, ano ka? Sinasabi ko po, kapag sinabi mo na sa demonyo ay pag-aari ng demonyo yan mga kaibigan. Ngayon, wala pong religion na pag-aari ng demonyo. Mga kaibigan, inuulit ko po, wala pong pag-aari ang demonyo na religion mga kaibigan, sapagkat lahat ng religion, mabuti man o masama ang ginagawa, nakasalig po lahat yan sa ating Panginoong Hesukristo mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Saan nakakuha yan tao na yan nang sa demonyo ang religion? Pwede po namin gawing topic yan mga kaibigan. Titindigan ko na walang pag-aari ang demonyo na religion. Nasa Biblia rin po yan nakasulat mga kaibigan. Ngayon, ewan ko lang kung titindig siya na mayroong pag-aari ang demonyo na religion mga kaibigan. Tandaan po natin mga kaibigan, yang sinabi ko na iyan, pwede namin gawing paksa sa isang debatehan. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Hinahamon niya. Babastusin niya ba dyan? So yun po yung suggestion ni kapatid na Jared na topic. Ikaw kapatid na Dajon, ano yung gusto mong i-topic para mapagpilian po sa kung ano yung dapat? Ang gusto ko muna, makikilala ko muna, ito for second time ko na humarap dito po sa channel na ito,
na ang gusto ko sana, yung mga makakausap ko ay kilala ko naman ang kanilang kinaaniban, yung name of their religions. Malalaman din natin kung wala silang religion. Malalaman din natin sa kalaunan kung nagsisinungaling. Kasi ang unang pagkasabi ng religion name or group name is pagka nagbago yan sa kalaunan ba ay sinungaling, di ko ba? Pangalawa, ito yung hamon niya, napapatunayan niya, nasa demonyo yung aking Church of the Born Again Christians, pambabastos yun, kaibigan. O yan, napakabatang tao, mambabastos ng matanda. Ay, ganito po. Ito may masasahin na akong talata, kapatid na kapatid na pasensya nyo na Tatang, kaya ako nagsasalita ng ganito, dahil po yan, bastos. Pipigilin nyo kayo na kayo na sarili, pipigilin kayo kaibigan. Basta nagsalita pa ako, nakita nyo, dito, live pa ito, nakita may live pa siyang kabastusan. Hindi naman ayan, pananalita niyang bata na yan, huwag ka mabastos, masyadong mabastos yan. Masyadong bastos, ikaw naman, Edsel, nagpakita na ako ng mukha ko rito. Alam mo yan, palalabasin niya ang kanyang pag-uugali, napakabastos, ang tanda ko, nakita mo naman. Napakatanda ko na. Kapatid na Edsel, kapatid na Edsel, ka naman, Edsel. Pigilan mo, Edsel. pigilan mo, bastos ako nagsasalita. Sige. Dali lang. Ay, Dajon. Hindi, Kapatid na Edsel. Kapatid na yung Silva. Kaya po ako nagsasalita ng gano'n, basahin lang natin yung 44 ng awit. Mapalit ang tao na ginagawang kanyang tiwala sa Panginoon at hindi iginagalang ang palalo ni ang mga naliligo man sa kabulaanan. Ito si Tatang naliligo sa kabulaanan nito eh. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, mahilig daw ako sa kabulaanan. Etong batang ito, napakabastos talaga ang bunganga nito, mga kaibigan. Saan niya nalaman na mahilig ako sa kabulaanan, mga kaibigan? Nalaman tuloy natin na siya ay napakabastos na bata, mga kaibigan, dahil sa kanyang mga sinasalita. Wala pa siyang napapatunayan sa akin. Hindi pa niya ako kilala. Wala pa kaming pinagdebatihan, mga kaibigan. Kaya ako sinasabi na napakabastos ng bata na yan, mga kaibigan. Tandaan mo natin, yung kanyang ginamit na talata ay hindi yon lisensya para sa kanya para mambastos ng ibang tao, mga kaibigan. Kaya yung religion na dinedepensahan yan, kung ganyan ang aral nila, tandaan po natin, mga kaibigan, yung talata na ginamit niya ay hindi lisensya o pagbibigay sa kanya ng karapatang bastusin ang ibang relihiyon, mga kaibigan. Ang ginagawa niya, kaibigan, bumasa siya ng talata na hindi daw igagalang. Kung nabasa man niya na hindi igagalang, hindi naman niya nabasa na bastusin na kaagad ang katunggali na religion. Wala po yun, mga kaibigan. Kaya ang mga ngaral na yan, na isang bastos na mga ngaral, sigurado yan, kaibigan, habang buhay na yan, nakabastusan ang kaalaman yan. Bakit, mga kaibigan? Alam ko, ang nagturo niyan ay isa ring bastos, mga kaibigan. Walang matututunang kabastusan ang bata kung walang magtuturo ng kabastusan, mga kaibigan. Yan po ay isang katotohanan na naman. Nakasulat din po yan sa Biblia, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Kaya masamang respetuhin yung mali. Katunayan, sabi niya sa Pablo, sasalita mo kayo dito, sabi mo, may dapat sikat sila. Ngayon, sila na sabi ko ng bastos dahil bastos ka eh. Hindi. Kanina ka ba? Nakailang singit ka na sa akin, ha? Napakabastos mo, luga ka. Religion pa ito, ha? Okay, sinasabi ko sa'yo, Jared, huwag ka kasing bastos. Napakabata mo, bastos ka na. Dali lang. Nabibigyan mo yun 44 ng awit eh. Hindi dapat ginagalang yung mga
sumusunod sa kabulaanan. Eh kayo, sumusunod po kayo sa kabulaanan. Eh, gagalang ba namin kayo? Eh, ayun sa... Hindi daw po igagalang ang mga sumusunod sa kabulaanan. Yan po ang nabasa niya sa talatang binasa niya, mga kaibigan. Paano ngayon kung siya naman ang ating matuklasang sumusunod sa kabulaanan, mga kaibigan? Babastusin ba natin siya? Aba, hindi po. Pero tingnan mo ang batang yan, mga kaibigan. Bumasa siya ng talata na ang content ay hindi igagalang ang mga sumusunod sa kabulaanan. Mga kaibigan, wala pa po siyang napapatunayan na sinunod kong kabulaanan, mga kaibigan. Wala pa po siyang napapatunayan. Ngayon, mga kaibigan, yung mga tabas ng dila ng taong ito, mga kaibigan, magpapatuloy po yan na magpapatuloy. Pansinin po natin ang ugali nitong batang ito. Batang bastos. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Kayo man, kung kayo ay nasa panig ng batang iyan at tuwan-tuwa kayo, naliligayahan kayo at nasisiyahan kayo, nagagalak kayo sa pag-uugali ng batang yan, ay sa inyo na po yan, mga kaibigan. Hindi po namin kayo tinututulan o binabawalan sumunod sa mga ganyang uri ng mga mangangaral, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Kagaguhan mo. Ayan, i-mute muna natin kayo. Okay, kapatid na i-mute muna namin kayo, no? Kapatid na kapatid na Larry. Ay, Bro-Isel. Hello. Nakamute ka, kapatid na Dadyon, nakamute ka. Huwag ka muna magsalita, kapatid na Dadyon, nakamute ka. Ha? Sandali. Sige, kapatid na Larry. Para mas maganda. Pansinin po natin, mga kaibigan. Ako po ang minute. Inalis ang mikropono ko, mga kaibigan, upang sa ganon ay hindi na ako marinig. Yan po ang patunay na biased ang moderator na ito, mga kaibigan. Ang pambabastos ng bata, hindi man lamang niya maputol, mga kaibigan. Hindi man lamang niya ma-mute yung microphone ng bastos na bata, mga kaibigan. Pagkatapos nung ako dumedepensa na, nagtatas na ako unti-unti ng boses ko sapagkat hindi naman niya mapipigil ang bata na yon. Ako ngayon ang tinanggalan ng mikropono, mga kaibigan. Nasa sa inyo na po humusga kung tama po ba ang ginawa nitong moderator na ito o hindi. Mga kababayan, hindi na po ako nakapagsalita dyan sapagkat tinanggalan na ako ng mikropono, mga kaibigan. Ngayon, itong batang bastos pinapaboran ng moderator. Mga kababayan, isa pong napakahalagang video ito, mga kaibigan. Bakit ko sinasabing mahalaga, mga kaibigan? Mahabang panahon po ito gagamitin ng mga nag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang mga nag-aaral sa pagtuturo ng mga salita, mga kaibigan. Ang mensahe po ng video na ito ay kabutihan para sa mga mahilig sa kabanalan, mga kaibigan. Bakit? Ang mensahe po kasi ng video na ito, mga kaibigan, ay ang pag-iwas sa mga kabastusan o mga nakakapangbastos na mga salita, mga kaibigan. Yan po ang number 1 na mensahe ng video na ito, mga kaibigan. Magagamit po ito ng marami, mga kaibigan, upang ipangaral na umiwas sa mga kabastusang mga pananalita, mga kaibigan. Yun po naman, mga guro na magagamit din nila ito upang iwasan pa rin po yan. Although napakarami pong magagalang na debatista, magagalang na mangangaral, magagalang na nagtuturo ng mga salita ng Diyos na hindi bastos. Subalit kakaiba ang batang ito, mga kaibigan. Kakaiba. Hindi po natin masabi kung aral demonyo o asal demonyo ang dala niya o asal ng Panginoong Diyos, mga kaibigan. Kayo na po ang humusga dyan.
Hanggang dito na lamang po muna ang video na ito. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon. Amen.